Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang namnamin, damhin siya sa kalooban, at mapapatotohanan niyang sa inyo lahat, siya'y naghahari ng lubusan. Hindi marapat na hintayin niyo ang paghahari niya, kundi mismo'y kayo'y magkaroon ng pagnanasa na mapagharian niya. Sapagkat ang layon at nasa ng Ama, buong sandaigdigay mapalaganapan niya ng kabahag-abag niyang gawa at pagmamahal. Kaya't lahat ng tao sa lupa, ang nais niya'y mabuhay ang galak at ligaya. Pagharian kayong lahat. Batid mo ba kung kailan ka aatasan? Walang nakababatid niyan. Tulad ng pagsilang, batid man ng isang manggagamot sa siyensyang tinatawag, ang bilang ng buwan ay siyam na dalhin mo sa sinapupunan mo ang iyong anak. Subalit walang nakatatanto ng araw, walang makababatid ng petsa, maliban itakda nila sa artipisyal na panganganak. Operahan ka, cesarean. Pipili ka ng araw mo, pipili ka ng petsa mo sa buwang nararapat na ikasyam na ito. Subalit gayon pa man, ang oras ay hindi masasabi, sapagkat may mga inoopera na hindi natatanto kung ilang minuto't oras habang sila'y nakasalang, kaya't wala pa ring makababatid ni isa man. Alalaumbaga, gayon din ang kamatayan. Walang nakababatid ng kanyang oras, araw, buwan o taon kung kailan babawiin ang buhay na sa kanya'y pahiram lamang. Kaya't siyaon ang ninanais ng Ama. Ang mga anak niya'y lubos makakilala sa Kanya, tapat na tumanggap sa Kanya, upang ang bawat araw o gabi man, patag ang damdamin, payapa ang kaisipan, maliwanag na pangunawa, ukol sa kabanalan, maging pang sanlibutan, pang espiritual na gawain, ay batid at tarok ang marapat tupdin. Alalaumbaga, wala ngang ibinigay ang Ama, kundi ikaw tao ay makasilay ng mabuting gawa niya. Kung ito'y gagawin mo, matututo ka sa Kanya. Binigyan man ang pananaw, maliwanag na pag-iisip, subalit hindi lahat ay nakakita ng Kanyang liwanag na gawa, ng Kanyang maunawang salita. Kaya't ibinahagi ang Kanyang Espiritu upang maiyakma sa buong mundo. Maiyalay, maiyakma sa mga anak niya na maging marapat na matutunan nila ang Kanya. Kaya't anak ka ba ng Ama? Nakatuto ka ba sa kalooban niya'y nakadama? Sa mga kalooban niyang pagiging marapat ay nasilayan mo na sa buhay mo kung paano siya'y tumupad at gumanap sa iyo. Magalak ka. Magpuri kang anak niya. Mithiin mo pa sa tuwinang matupad maganap ito sa iyo, sapagkat habang dinadama mo ang Ama, kinikilala mong lubos siya, lalong lumalalim ang iyong pangunawa, lumalawak ang inyong mga nagagawang mabuti pawa, at gayon din naman, lalo kayong natututo sa Kanyang karunungan. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sino ang nakabatid na siya'y aatasan? Sino ang nakababatid na siya'y maaatasan? Wala ni sino man. Kaya't mapapalad kayong napag-atasan, na tumalimang tuwiran sa may tumanggap na lubusan. Sa inyong pagtalimay namnamin niyong tuwiran Kanyang wagas na pagmamahal,
Sa inyong pagsunod, lalo kayong maging matibay at maging galak sa kalooban, ang inyong ginagampanan na di kayang liripin ng sinuman, maliban damhin ang kanyang kapangyarihan, na kumikilos kung papaano yamang siya'y espiritu, napapatotohanang sinumang anak niyang kumamtan ng ganito na gamit niya ang kalooban niya. Nagamit ang kalooban niyang kay butit kay inam. Nakadama ka na ba sa kalooban ng Ama? Suriin mo tao, anong malaking kaibahan? Nang yaong katauhan mo lamang ang pinaiiral mo, nang yaong katauhan mo lamang ang dinadama mo, nang yaong katauhan mo lamang ang pinangunguna mo, at nang katauhan mo ay pinagharian na niya at kalooban niya ang pinanguna mo. Tao, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang takot ay di sa kanya, sapagkat ang lahat ng tapang ay nasa kanya. Tapang manindigan, sa mabuting gampanin, mabuting gagawin, mabuting panukala, mabuting adhikain, mabuting kaisipan, mabuting damdamin. Kaya't, kung ika'y duwag, paano ka makalalaban? Gamitin ninyo ang kalooban ng Ama na maghari sa inyong lahat at upang mapatotohanan niya, siya'y buhay sa pamamagitan ng Espiritu niya. Ang damdamin niyo ba ay nakawangis ng Kanya? Pasubali ko, panahanin niyo na ito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Nang si Maria ay pangusapan ng anghel, hindi niya na ipinakli ang katotohanan sa puso niya. Bagkos, hindi niya pinilit ang sarili niya, kundi buong kababaan na pinaniwalaan at tinanggap niya ng Diyos Ama, siyang nagpahatid ng pahayag sa Kanya. Mga mahal, kung patuloy nyo lamang minimithi ang Ama ang sumainyo, at sa inyong mga gawa, minimithi ninyong siya ang manguna at kalugdan kayo, magiging marapat din kayong tulad ni Maria na makasusunod makatatalima sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anak, tigibin mo ng lakas ang loob mo at panaligan mo. Ano mang yaang nasa loob ng katawan mo ay maaring mapalakas muli ang kalusugan mo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, puspos ng liwanag ang iyong espiritu. Yamang taglay mo nga ito sa buong mundo. Subalit batid mo ang karupukan ng iyong mga anak, kaya't patuloy mong sila'y pinatatatag. Kamtinawa nila ang tunay na liwanag. Yamang ito ang nais mong sa kanila'y mabanaag. At kung papano ika'y naging ganap sa kanila, tuwir ang ikaw rin ay masyahan, habang sila'y minamasdan mong lubusan. O aking Ama, aking nilalagak sila, at kung papaano ang layon at nasa mo, paghatol ay sa iyo na. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Kung matatanggap lamang ng tao na sadyang ang gayong mga katagay walang makapag-iisip noon, walang pagdakay makapag-aaral niyon, malamang na kayong lahat ay masyahan habang kayo'y nakikinig na mataman. Sapagkat kung paano nyo ito pinakikinggan, manunuot sa inyong kaloob-looban ng kalamnan na hindi nyo nawawari. Ang kumikilos ay ang Diyos pa lang, amang inyong tinatawagan na hindi ninyo nasisilayan man lamang, subalit pinadadama niyang lubusan kanyang wagas na pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't kayo ba ay mahal ng Ama? Kaya nga, nang dahil sa pagmamahal niya, isinugo ang anak. Nang dahil ito ang nasasaksihan at nakikita ng Ama sa buong daigdig. Kaya't noon sa kanyang pangungusap, ito ang nilahad. Sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Habag na habag ang Ama sa mga anak niyang suling dito, suling doon, suling diyan, na hindi batid ang katotohanan. Hindi nila batid, hindi nila maarok ang kanilang magiging kalalagayan. Sapagkat ang Ama'y patuloy na nananawagan, subalit hindi makarinig ang kanyang mga anak na bingi. Patuloy na naghahandog, subalit hindi makakita ang kanyang mga anak na bulag sa katotohanan. Kaya't saan niya ito ihahambing? Sa mga nagsisisaliw-saliwan kung saan dako, na para bagang mga tupang walang pastol. Sapagkat hindi nila batid ang kanilang paroroonan, paririyan siya na hindi nila alam. Kaya't ang wika niya, tinugtugan ko kayo, subalit hindi kayo naaliw. Alalaong baga, kay buti ng Ama, binigay ang lahat ng kaparaanan ng makaaliw sa mga anak niya, ngunit naaliw baga lahat. Hindi. Ang natutong maaliw at nakadama ng kaaliwan, yaong ang damdamin nila'y napagbago ng kanyang paghaharing tunay. Kaya, isa ka bang anak niyang naaliw na? Kasama ka ba sa mga naaliw ng madama mo ang espiritu niya? Manahan ka upang sa kabila man ng mga pinagdaraanan mo'y di mawala at mamamatay ang kaaliwan mo. Bagkos, may pag-asa at lakas ng loob na lumaban sapagkat batid mong naririyan lang ang Ama mo sa buhay mo at di kailanman pababayaan ka. Sapagkat hindi magiging dahilan ang mga pinagdaraanan sa buhay para matugot ang buhay mo, kundi ito'y hamon sa pananampalataya mo upang patuloy na makita ng Ama kung paano katapat ka at mapatotohanan naman niyang tunay kang anak hanggang isang araw ganap kang makalaya. Tao, alipin ka ba ng karamdaman? Karamdamang pampisikal? Karamdamang pangmaterial? Na walang lunas kung ganang ikaw lamang? Huwag mabahala. Huwag matigib ng pait ang iyong puso. Makalasap ka ng tamis na mula sa Kanya at tigibin mo ng pag-asa, sapagkat ang tamis ng buhay walang magdudulot maliban ang Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tigib ka ba ng lumbay? Sa kawalan ng pag-asa?
Batid mo kung papaano pinasisilay ng Ama ang pagbubukang liwayway. Ilang oras man ang lumipas sa buong magdamag, subalit pagsapit ng umaga'y napamukadkad niya ang liwanag. Ikaw ba'y anak niya? Paniwalaan mo ito. Panaligan mong magaganap sa buhay mo upang makawalay ka sa dilim ng buhay mo at makapanahan ka sa liwanag na dulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat nang pinasilay ng Ama ang malaking tala, patotoo lamang niya na pinasilay niya na ang kaligtasan sa lupa. Sapagkat ibinahagi na ang anak na magliligtas, at kung tutupad makasusunod ang mga anak niya, tuwirang walang puwang ang kasamaan, kundi ang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Si Mark Clay, masaya ba? Mabuti pa siya. Hindi ka na nagsusuka? Nakakatulog ka ba ng mahimbing? Masarap ka na bang kumain? Hindi ka na duduling? Buhay ba ang Ama? Batid na batid nang nangungusap sa iyo't nagtatanong na yaon ang nagaganap. Subalit si Kunching, wala siyang kamalayan sa iyo habang ikay nasa tahanan ninyo. Kaya't alalaumbaga, ang lahat ng tinanong ko'y batid na nagaganap sa iyong pagkatao. Kaya't manalig kang ina, makaulagpus ka't magtagumpay ang iyong anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga anak niya, manalig na totoo. Pagtitiwala nyo ang gawin, katapatan sa damdamin. Ihayag nyo sa Kaniya ang kaloobang taglay. Tarok niya't batid ito, nalilirip ng ganap. Isipan ninyong lahat kung ano-ano ang nilalaman. Batid niyang kaganapan, batid niyang katotohanan. Batid niya ang hinaharap nyo, batid niya ang nakaraan. Batid niya ang kasalukuyan, batid niyang lahat ang inyong kakamtan. Nang dahil di nyo nga batid, patuloy kayong binabahaginan ng tapat na pananalig at tapat na pag-asa. Gawin nyo yaon kanyang mga anak, kayo'y sa kanya sumandig. Manalig kayo ng tapat at kamtin nyo ang marapat. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay. Magtanto ng tuwiran, amay kapiling yung tuwiran. Di kayo iniiwan, di kayo hihiwalayan, di kayo nililimot, kayo'y kapiling niya
ang ganap sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Damhin nyo at nyong kamtan makapanahang tuwiran. Sa buo nyong katauhan, maging tahanan niyang lubusan. Templong naturingan, kayo'y di niya mahihiwalayan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Asahan nyo'y Ama lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Hesukristo. Gawing marapat niyong kamtin ito, mabubuhay kayong ganap o tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang, nekkaramaneyahanang. Ang taong may kasiyahan sa simpleng pamumuhay, galak na kalooban. Ang taong maraming hinahanap at di marunong masyahan, mayroon at mayroon na, kulang pa rin yaan. Ang layon at nasa ng Ama, masyahan ka sa bawat araw mo, kung anong nakakamtan at manalig kang siya ay patuloy na sa'yo'y may ibibigay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, mapagharian, nawa kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Wala kayong tanong. Ako magtatanong. Ano ba ang pangarap ninyo pagdating ng Pasko? Aguinaldo? Noche Buena? Nawa maging isang tunay kayong anak ng Ama, na kung papaano ginugunita ang pagdiriwang ng pagsilang ng kaligtasan ng Mesiyas na tinatawag na sumasa kanya ang Diyos, Emmanuel na turingan, sumilang na rin sa inyong puso ang wagas na pagmamahal ng Ama. Buhay bang Ama? Maisilang na sa inyo at kayo'y muling maging bagong silang sa Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Kaya manalig, magtiwala. Mahirap gawin yan kung bilang tao, lalo na kung may nararamdaman ka. Subalit habang may nararamdaman kayo, iwaksin nyo sa isip nyo yung nararamdaman nyo at libangin nyo sa pamamagitan ng kaaliwang pagmamahal ng Ama. 100%. Lumilipas ang maghapon at magdamag nyo, hindi nyo alam. Aba, maghapon na palang nakalipas. Natulog kayong patag, ang kalooban, masaya. Aba, umaga na naman pala. Kung araw-araw ay gayon, ano pang nararamdaman ninyo? Ngunit kapag sa isip at damdamin nyo, naroon yung sakit nyo, takot ang aatikabo. Walang poknat na nasa sa inyo. Kaya, wala akong ganang kumain. Ano ba ang kakainin ko para magkalasa ako? Kainin mo'y salita ng Ama nang magkalasa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Hindi ako makakatulog. Hindi mapalagay ang aking loob. Damhin mo kalooban ng Ama nang mapalagay kang anak niya. Hindi ka maiwaksi sa isip ko kung sino si Pedrong loko-loko. Alisin mo, ako anak ang italamot salita ko nang magliwanag kang totoo. Buhay ba ang Ama? Ako hindi mapalagay, hirap na hirap ang kalooban ko sa walang hiyang Tessie na yan. Bakit kay Tessie ka nagwawalang hiya? Sarili mo yata walang hiya. Sabi ng Ama, alam mo yung kawalang hiyaan ng anak na Tessie ko, ikaw ba'y hindi mo nilalaman?
Sarili mo pala'y walang yari naman kaanak. Isuko mo muna ang kawalang hiyan mo't nang mapasuko ko rin si Tessie sa'yo. Buhay bang ama? Naku po, baka may pangalang Tessie diyan. Meron nga. Huwag mo isipin yan. Kapag nag-isip kang ikaw yaon, masama isip mo. Buhay bang ama? Kaya, kamtin nyo ang katotohanan at makalalaya kayo sa lahat ng kadiliman ng inyong buhay. Buhay bang ama? Kaya, ilang beses na ba itong basahin? Subalit inyong tantuin ng inyong mawari-wari ang nasa kong ituran. Nang ika-6 mula kay Lucas. Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasainyo ang Panginoon." Nagugulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihin at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. "Anong hindi mapangyayari ng Ama? Sa iyo tao na tapat sa Kanya, at kung tuwir ang tatanggapin mo ang mga aral at salita niya na maisa sa buhay mo, di kaya magkabuhay nga ang mga salitang ito at walang lunas man para sa kapwa mo bilang tawang sakit mo, ang pagbabagong buhay mo, subalit nang kumilos ang Ama, ang mahirap na baguhin na ang wikay pusakal na yan. Wala nang pagbabago. Napakasama niyan, wala nang pagbabago. Hindi yan magbabago kailanman, subalit nang kumilos ang Ama, lahat nagawa niyang baguhin ang mga hinahatulan at hinuhusgahan ng kanilang kapwa nila lang. Tinaningan ba ang buhay mo? At sinabing hanggang gayon ka na lamang? Subalit siya ba may hawak ng buhay mo? Tao lamang siya. At ang pagtitiwala mo'y tigib ng galak at pag-asa mong tinanggap ang Ama. May magagawa siya. Sapagkat kung ang buhay mo'y napahiram niya nang isinilang ka sa mundong ito, ano kayang di niya mapahihiram kung may pagkakalob mong puso mo'y tapat sa Ama? O tao, pakatandaan, walang di magagawa ang Ama sa mga anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya
at tuwirang banal na espiritu niya'y pinanguna nila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't baog man, maaring magkaanak pa. Laos na, matanda na, gurang na wika ng tao. May katas pa rin siyang maipagkakaloob na mabubuhay na similya, sapagkat ang amang buhay at siya ang pinagmumula ng buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tupdin mo lamang anak niya ang nais niya at ipababatin niya sa iyo kung anong marapat tupdin at gawin mo. Doon, sa hindi mo namamalayan, kalaya ay kinakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Anong araw ngayon? Anong petsa ngayon? 12, Huwebes. Sa 12 lipi ni Abraham, sa binabaybay na rosaryo, tuwa ngayon, ano? Huwebes ba ngayon? Biyernes pala. 12, tama. 12, sa 12 lipi ni Abraham, nahapis ang kinamtan, bukas. May luwalhati. Huwag mo nang hintayin bukas, manalig ka ngayon pa. Sapagkat ngayon pa lamang ay maari ka nang makalaya kung anak ka ng Ama, ika'y magtiwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't nangisilang ka sa mundong ito, walang saplot ang katawan mo, hubad na hubad kang niluwal ng magulang mo. Subalit nang umuha ka, inapuhap ng saplot mo, kung paano maisusuot sa'yo. Natarantang ina mo habang nahihirapan siya, subalit nang makita kay natuwa ng ganap siya. Yaon ang amang di malirip ng tao ang mga gawa niya. Nang maisilang ang kabutihan mo'y nalugod siya. Dadamitan ka ng galak, susutan ka ng liwanag, bibigyan ka ng sandigang matatag. Di kanya iwawalay kailanman habang may buhay, asamin mong siya ang sayo ay manahan. Gawin mo ang lahat na marapat habang ika'y nabubuhay. Mitiin mong siyang sayo'y maging tapat na manahan. Gawin mo, o tao, ang marapat na bang ika'y may lakas at pananahanin ka ng lakas at tatag. Yamang kayo'y naririto, aking mga minamahal, magbulay at magtanto sa mga tinuran ko. Ganang pagkatao'y damang-damak ang lahat. Kung nararamdaman nyo, Ama'y sumasa inyo. Katotohanan lamang ang aking tinuturan. Ang layon at nasa ko'y lahat kayo'y matanglawan, upang magliwanag ang buhay na sa inyo'y naging masalimuot at madilim. Yamang ako'y naririto, di man ninyo nakikita. Yamang nangungusap ako, di mahagkan man lamang ninyo. Nagpakababa ako,
malasap madama nyo sa pamamagitan ng Espiritu. Handog at alay ko sa inyo't ako, mataman yung kamti ng marapat sa buhay nyo at may tuturo ang lahat upang may tama kayo. Mithiin niyong taligdan ang mga maling gawa nyo, nasahin niyong tuparin tumahak sa matuwid na daan. Patuloy niyong adhikain amay niyong kamti, sa isip at damdamin siyang panahani upang maging lubos kayong matanglawan at ako. Mahal ko kayo at tuwiran kong sa akin ay binabahagi ang aking matapat na pagnanasa. Yaon ay ang kayong lahat ay maakay ko sa landas na totoo at matuwid na daan ko, at makamtan ninyong ganap ang paghahari ng Ama. Sa buhay nyo'y wag maparam na at may tuwid na tuwiran, isip ninyong nangaligaw sa katwiran. Ang layon at nasa ko'y manahan ng liwanag, ang mithin ko'y makay ko kayong ganap at makapanahan ng totoo at marapat, upang sa gayo'y kayo'y maging lubos na makatanggap. Halina kayo, mga minamahal ko, tigibinin nyo ng galak pusong taglay nyo. Yamang binubuhay ko at pinananahan sa inyo, Espiritong di nyo masilayan ito. Halina kayo, tigibin ang pag-asa, isipan ninyo'y ikintan ang wika ko, aral na totoo na may buhay kung gagawin ninyo. Na sa buhay ito at kayo'y maging lubos sa pananaw ko. Paging dapat inyong magbiting lubos kayo, na manamnam sa puso nyo'y wagas na pag-ibig ko. Di man ninyo maliri ang mga aral kong ganap, kayong mga hindi pa nabuksan ng unawa. Patuloy kayong magmiting, mabuksan kayong lubos, at kayong mga nabuksan at nakaliliri. Di man lubos malirip niyong lahat ng tinuturan ko, maramdaman ang puso nyo'y tapat ako sa inyo, at doon kayo'y magkaroon ng lakas na bawat araw maging mabuting ganap. Katotohanan lamang ang tinuturan ko, pawang katotohanan ang paawit na binigkas ko. Dinatahan ko ito at matanto nyo, nang mapagbulay-bulay nyo. Nasaan ang kaligtasan? Nasaan ang kagalakan? Nasaan ang buhay? At buhay na walang hanggan. Yaon ay sama nyo lahat, ito makakamtan sa pamamagitan ng Espiritong di nyo nasilayan, at kailanman ay di masisilayan
sa puso nyo ay manahan. Espiritu ng anak na sugo sa inyong lahat. O aking mga minamahal, magnilay at magpulay, magtanto kayong ganap, maghari sa inyong lahat. Mangibabaw ang liwanag, maghari ang katapatan. Pagiging marapat sa inyo ay gawing lahat. Matanto nawa ninyo ang layon at nasa ko, upang mabatid nyong ganap ang handog kong ito. Tulad nyong tao ang ginagamit ko, tulad nyong tao may kapagalan din ito. Mayroon ding mga pinagdaraanan tulad ninyo, kaya't di dapat nyong sambitin. Di ko kaya ang bawat araw na pagsubok ka, pagkat batid nyong mayroon kayo amang matapat kailanman. Damhin sa kalooban ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama makadama kayo. Nekarameneyana, nekarameneyana, nekarameneyana. Hachokaramaleya, nekarameneyana, nekarameneyana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May sakit pa po ba kayo? Ang sakit sa bulsa, mahirap gamutin yan. Pero kung mabuti kang tao, mabuti kang makitungo, pati sakit sa bulsa, nabiibsan yan. Buhay ba ang Diyos? Sabi nga po ng mga lagad, lipstick lang, lipistik lang. Excuse. Lopistik pala. Lopistik lang ang laman ng bag. Masaya, nakatatawa. Buhay ba ang Ama? Kayo po. Kung minsan milyon-milyon ang cheque ang laman nakaganon pa. Buhay ba ang Ama? Kaya, may pinasilay sa akin. Anak, yan ang patutuo ko sa'yo, saan man dalhin ng tao, kung hindi ko loloobing gumaling, ay hindi rin kakamti ng kagalingan. Kahit sa ibang bansa pa, dalhin. Ibabalik pa rin walang pagbabago ang katawan kung hindi ko tutup din na ibigay ang kagalingan. Sa makatwid anak, dahil kayo'y tao, hahanapin nyo lamang ng hahanapin ang inyong ikagagaling. Dahil hindi nyo alam kung saan dako, aalamin nyo nang aalamin, at yung may salapi anak ay ihahanda niya yung kanyang salapi. At yung wala, mawawala na ng pag-asa. Mali anak. Lagi mong isiwalat sa kanila, ako ang pag-asa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya may salapi o wala, manalig kayong may magagawa ang Ama. Ngayon, kung saan nyo kaloobang magtungo, dumuon kayo.
lamang pangunahin nyo pa rin ay siya. Nang huwag masayang ang bawat araw nyo, makinabang pa rin kayo, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? May imposible nga po ba sa Ama? Si Elizabeth po ba'y bata pa? Sariwa po ba? Gurang na nga daw eh. Tuyong-tuyo na. Datapat may nagawa ang Ama sapagkat siya ang mahiwaga sa lahat. Kaya kayong lahat, manalig kayong may magagawa ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Pagpalain kayong lubos. Tayo na po sa Antipolo. Aba, kabilis eka. Pagpalain ang patuloy na nagbabahagi ng ay, unahin natin ang buo. Alam kong may parte-parte magagawa ang Ama. Para sa akin, alam kong may magagawa parte-parte ang Ama. Pagkat tamo si Satanas binaraha. Alam mo naman, mahihiya ako sa tao. Hindi! Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, parte-parte, pagka winika niya, manalig ka na. Parte-parte, bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang walang lulundag nangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon oy, parte-parte. Mayroon mangyan. O, doon naman sa kabila. Ay, sabi ko walang gumaganon. Hindi basketball yun, anak eh. Ano? Hindi basketball ito. Walang jump dito. Mayroon doon magandang mangyayari sa inyo. Oh, pagparte-partin mo sila. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kamusta, anak? Naginhawaan ka ba? Walang imposible. Buhay po ba ang Diyos? Ano nga ba ang dulot na kagalingan ng haplos lamang, titig lamang, salita lamang? Walang magagawa yaon at di kayang gawin yaon ng tao. Subalit kung ninanamnam ninyo, ang sa inyo ay dumadampi, umahaplos, tumititig, di nyo man nakikita, ginagamit lang ay kapwa ninyo sa pagtitig sa inyo, sa paghaplos sa inyo, sa pangungusap sa inyo, may kakamtin kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nek karameneyahanam, ang wika nga ng Ama. Tuntungan ko'y lupa, tahanan ko'y kaharian ng langit. Kaya't kung kayo ay tuwirang kanyang nasisilayan at kayo'y dumadama, sumasa inyo siya, di nyo na malayan. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Manalig po kayo. Magtiwala po kayo. Bilang tao, wala akong magagawa, ngunit ang Panginoon meron. Sa pangalan niya ay may magagawa ang ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yung mga lahi ng alagad at ng mga ibang caps, wala mang iniinom na gamot sila dahil nag-iiyak, hindi pwede dahon. Tubig lang. Nagsisigaling. Tingnan mo yung batang ito. Ayaw ng gamot. Kahit anong gamot, ayaw. Sabi, binubuga. Tubig lang. Nawawala lagnat, nawawala ubo, nawawala pagtatae. Tubig lang. Buhay ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ang Diyos. Yan po ang patutuong habang bubuhayin ka ng Ama, pagagalingin ka niya, sa pamamaraan niya ay maraming magagawa siya. Kaya, itabi mo naman itong batang ito sa punong-puno ng bitamina at punong-puno ng antibiotic ang katawan, sigurado, walang laban dito. Matibay ang resistensya. Buhay ba ang Ama?
Bakit? Hindi ko po sinabing huwag niyong painumin ng gamot, ha? At di ko rin sinabing huwag painumin ng vitamins. Yung po bang masyadong delikado yung mga magulang? Ay, naku, Eka, kailangan i-maintain mo yan sa vitamins. Kailangan, Eka, naka-maintain, Eka, sa mga ganito, ganito, ganito. Nauso yung sakit na ganon. Nauna pa yung ganon. Di po ba? Alam niyo po, wala pong, wag kayong pong ibig sabihin bilang tao, wag kayong magkasala at magdamdam, ano? Aminin ko po sa inyo, sa dating buhay ko, sipon lang po, hindi pwedeng di ko pa check up. Dahil ako'y takot, duwag. Totoong-totoo po yan. Ang aking pangalawa ay, hindi ko alam, mataas pala ang lagnat. Gumaganyan. Nung thermometer ko, 42. Naku po, hindi po sumasayad ang gulong ng aming sasakyan. Talaga pong, wala yatang 10 minutos nakarating kami ng Baliwa. Wala kami, pit. Ganun po. Subalit po rin po ang Ama. Naganap po sa apo ko. Dakila ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Saksi po ang Diyos. Saksi po siya. Gumaling ang apo ko sa patnubay niya. Eh, pagpainumin mo ng gamot, saka sarado ang ngipin, sabi, okay, bubuga pa sa'yo. Eh, sige na po, tubig na lang. Pinatibay din po ang kalooban ko at ang kalooban ng anak ko, ng manugang ko. Pero yung pong manugang ko, may kapatid na doktor yun. Yung manugang ko, may kapatid na doktor. Sabi ko, sabihin mo kay doktor, kung ano, hindi po. Ang Panginoon na lang po. Salamat po sa Diyos. Namula po ang mata niya. Wala yung anak ko noon. Nakita po niya sa internet, bakit po mapula yung mata niya yung anak? Hindi na ako magsasalita ng pangalan. Ikaw ka ako, anak, kung gusto mo pa check up. Sabi ko ka ako sa asawa mo, dalhin sa kung gusto niya, o kaya kay doktora pa, batid. Hindi po. Alam niyo po, niloob po ng Panginoon yun, hindi para magyabang kami o magyabang ako na huwag magtiwala sa doktor. Niloob po niyang patibayin ang loob ng anak ko, patibayin ang manugang ko, patibayin ako para mapakita ng Diyos ang hiwaga niya. Sapagkat kung wala pong patitibayin siya, hindi mapapatotohanan ang salita niya ay tubig lang, maaring gumaling ang tao. Subalit, hindi ko po na ipapangakot, di ako nangangakot, sumasambit ng tapos. Dahil hindi ko hawak sa buong panahon ng isip at damdamin nila. Maliban ng Diyos ang patuloy na mag-ari na ang tapang at lakas ng kalooban ay nasa sa kanila, mapapangunahan po yung kanyang salita. Pero hindi po ako sumusumpat, nangangako, wika ko nga, ayaw ko pong masubukan ako ng Diyos, na sinabi kong hindi, pagkatapos sinubukan ako ng ganon, ayoko po. Kaya kung ano po kalooban ng Ama, ng ating Panginoong Hesus, lagi ko sinasabi. Ngunit nagpupuri ako at nagpapasalamat dahil pinatibay, pinatatag. Ikatlong araw po na wala ang pamula ng mata ng apo ko. Anong nilagay? Aksipal. Aksipal. Buhay po ba ang Diyos? Dumating naman yung isang apo ko na nangungwarentan lagnat. Pinauwi po ako kasi hindi ko naman po alam gumakay ka Ayan. Anong gusto mo ka ako? Gusto mo, sige, pa-check up ka. Check up tayo, gusto mo? Check up, ano inumin mo? Tubig na lang. O sige ka ako, manalig ka. Pagkatapos ng gawain, pinabatid sa akin, painumin ko isang basong tubig. Manalig ka ako, bukas pagising mo, wala kang lagnat. Puri po ang Diyos. Puri po ba ang Diyos? Ilan lamang sa bahaging ito.
Kaya kapag hinahatulan po kami ng kapwa namin, na kami pinangangala ng lokal-lokal demonyo, natatawa na lang po kami. Hindi naman namin sinabing tumulad kayo sa amin, at di naman namin sinabing kayo'y gumawa ng ganito. Ang sinabi po namin at sinasabi namin, manalig kayo sa Diyos. Di po ba? Ngunit kailanman, hindi po namin ipatutulad ang sa amin sapagkat iba-iba tayo ng isip at damdamin. Ngunit maliban, damhin mo ang Ama sa puso mo, sigurado magaganap ang sinasabi niya sa'yo. Kaya, habang may buhay, tiwala mo'y ibigay, samang sa'yo'y nagpahirap ng buhay, patuloy niyang sa inyo'y pakikita sa iba't ibang pamamaraan na mayroon siyang magagawa na hiwaga sa lupa. Habang may buhay, manalig kang ganap. Ang atay, ang bato, lahat ng inner parts of the body. Ama ang nakakikitang totoo, sapagkat kung minsan gamitan man ng mga instrumento, ang kaloob-looban ng atay hindi masisilip. Ang kaloob-looban ng bato hindi mabibiyak para silipin lahat. Ang kaloob-looban ng puso hindi rin masisilip. Maliban kunin at biyakin, makikita mong ganap. Paano naman kukunin at bibiyakin? Hindi pati ikaw patay. Yeah. Habang may buhay, Ama sa inyo'y panaligan. Siya ang salamin, siyang sa inyo'y lakas. Masdan ninyo ang kanyang mga nilikha. Sa puso nyo'y gawing kamtin ng dapat ninyong gawin. Sa kanya ay manahan. At doon makikita ninyo kung paano siya kikilos at gagalaw. Kung minsan nga kumakatas na ang atay, nagagawa pa niyang ampatin yan. Pumutok na ang appendicitis, nagagawa pa niyang buhayin. Pwede pang malinisan, pwede pang mahugasan. Dikit-dikit na bituka nga, maari niya yang alisin. Maraan siyang gagamitin, tao rin katulad ninyo. Kaya't sinabi niya rin, kailangan ng hospital, kailangan ng katauhan. Ang science baga, ano ang sinabi niya? Ang ipalamang nyo ang kapwa nyo sa kanyang kapangyarihan. Kundi manalig kayo sa kapwa nyo na dakilang manggagamot ay ang Ama naman na instrumento lamang sila. Gawin ninyong marapat na patuloy niyong tupdin at hanapin ang karapatan ng Ama na sa inyo'y damhin at ituturo niya sa inyo kung paano kayo aaliwin. Habang may buhay, katotohanan lang, dulot ng Ama, kanino mang anak niya, kaya't ang sinumang sa kanya'y lubos, tapat noon, ngayon at kailanman, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal. May natatamot, may kinakamtan. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Totoo po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, pag pinalakas ng Diyos ang inyong kalooban, mapapatag po ang inyong isipan. Pag pinasaya po ang inyong kalooban, lalakas ang inyong kalooban. Buhay ba ang Ama? Ano po ba ang tinatawag na kalooban? Alin po ba ang tinatawag na kalooban? Yung ating damdamin, itong aking puso. Doon po nabubuhay ang pagmamahal, ang
katapatan. Dito nagmumula ang mga salita. Kaya kapag narinig mo ay ibang salita, limiin ang diwa mo, suriin ang isip mo, huwag pagdakay tanggapin mo. Ngayon kung alam mong mabuti, sulong, tanggap ka ng tanggap, kabig ka ng kabig, mapupuno rin ang iyong pang-unawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? Wala po kayo tanong. Tayo na magsiuwi na. Mayroon po ba kayong tanong? Wala po kayong tanong. Eh, ba tayo pa po tumayo? Pagpalain kayo